Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Father God, for a new day. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ. Salamat, Lord, sa panibagong umaga na naman na kami ay nandito, O Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for a new day. A new day to serve you, my Lord and Savior, Jesus Christ. Ayan, so welcome dito sa ating live at anuman ang ating mga sitwasyon, aming sabi dito, every moment, thank God! Thank God! At ako ay nagising na naman. Nagising ako. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Maayos ang aking pangangatawan. Ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for guiding me, for guiding us, protecting us. Thank you, billions of angels of the Lord. Hallelujah! Panibagong umaga na naman dito sa akin sa Houston, Texas. Dito na tayo sa Stafford, Texas. King of Kings, Jesus. Hallelujah. Lord of Lords, Jesus. So welcome dito sa ating live at Facebook viewers, joiners, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. At ang ministry na ito ay ang Team Jesus Ministry at walang ibang hangarin kundi ang ipahayag ang libreng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sa sanlibutan. To God be the glory. Salamat, Panginoon, sa mabuting pangangatawan. Salamat, Panginoon, sa maayos na pagtulog at sa pag-renew ng aking katawan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome dito sa ating live. Kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong gabi? Hallelujah, hallelujah. God bless sa inyo na nagbibigay ng oras para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Siya ang magbibigay, magbabalik sa inyo niyan ng mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw, sapagkat nagbibigay kayo ng oras para sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri sa Diyos. Huwag kalimutan, i-share ang ating live, i-share para marami tayong matuto sa salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya magpuri na tayo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya
ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord God Almighty, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa panibagong umaga na naman, panibagong araw, panibagong pagkakataon na kami ay makapagsilbi sa inyo. Lord Jesus, thank you po. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you sa iyong katapatan. Thank you. Dahil nandiyan ka palagi sa aming mga buhay. Kung aming naging gabay. Holy Spirit, oh hallelujah. Glory, glory, glory to God Almighty alone. Glory to God. Thank you, Lord, sa mga taong dinala mo dito sa iyong ministry, ang Team Jesus members, ang iba pang mga joiners. Father God, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga taong ipapadala mo, sa mga taong papadalahan mo rin ng mga mensaheng ito. Kung sino man po ang mga nangangailangan ng mensahe mong ito, Lord, na ito'y magbibigay sa kanila ng kapayapaan, magbibigay sa kanila ng kagalakan, magbibigay sa kanila ng pag-asa, mag-encourage sa kanila, Panginoon, ipadala mo ang mensahe na ito. Nang sa ganoon po, mabago ang mga buhay namin, mabago ang mga buhay ng mga makakarinig sa mensaheng ito. Na wala pong ibang makilala, Panginoon Jesus, kundi ikaw lamang. Walang ibang mapurihan, kundi ang Diyos Ama lamang. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nandito kami sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Panginoong Diyos Ama, linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, na maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa amin ngayon.
At magagamit namin ang mensaheng ito upang mas lalo kaming maging kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoong Kristo, upang makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Father God. Gamitin mo ang aming mga buhay upang sa ganun, Lord, sa 2025, maraming mga kaluluwa ang aming maaani para sa iyong kaharian, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Let your anointing be upon each of us. Let your anointing be upon those who are listening, who are here right now. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, Lord, na hindi kami makontento na kami ay nakaupo lamang, kami na tagapakinig lamang, kundi kami rin ay tagapagsalita, kami rin ay tagapagbalita ng magandang balita, hindi chismis, kundi magandang balita na nanggagaling sa iyo, Panginoong Kristo. Ang libreng kaligtasan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, we welcome you dahil naniniwala kaming wala kaming magagawa kung wala ka. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. O hallelujah, itago mo ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Kristo nang hindi ako ang makikita, kundi ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. O hallelujah. Ingatan mo ang aming live at bigyan mo kami ng maayos na koneksyon upang maituwid namin at upang maraos namin ng maayos po ang live at ang lahat ng mga dumadalo ay maayos pong makakaunawa, makakarinig at matuto sa iyong mga salita, Panginoong Hesus. Lahat ng ito ay aming pinapasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At welcome back. Welcome again dito sa ating live. At siguraduhin natin na mayroon tayong mga Biblia. Kasi ang Biblia ay mahalaga sa ating mga buhay. Bible. Ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako sa aking buhay. Ang Biblia. So, asa na ang inyong mga Biblia? Buksan. Alam na ninyo kung ano ang ating pag-uusapan. Kaya kung mayroon kayong time at gusto ninyong malaman ahead of time,
Magbasa na kayo sa Roma, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Okay, so tapos na tayo sa chapter 2. Kaya dito na tayo sa chapter 3. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So dito tayo sa chapter 3. Chapter 3. Chapter 3, verse 1 to 9. Verse 1 to 8. Yan. Diyan na muna tayo. Chapter 3, verse 1 to 8. Tapos meron ditong mahaba sa susunod. Okay. Verse 1 to 8. So, tingnan natin ang chapter 3, verse 1 to 8. Ito ay karugtong doon sa chapter 2, verses, chapter 2, verses 17 to 29. Karugtong ito tungkol sa mga Hudyo. Okay, so dito tayo. Alam na natin kung sino ang mga Hudyo. At kung i-replay natin, o kaya mag-recap tayo sa ating pinag-usapan noong nakaraang araw ng Lunes, ay nirebuke tayo ng banal na espiritu no na hindi mahalaga kung ikaw ay Hudyo at ikaw ay circumcised o tuli. Ang importante ay ang personal na relasyon natin kay Panginoong Jesucristo. Dahil maaring ikaw man ay tuli at ikaw ay Hudyo, subalit hindi mo naman ginagawa hindi mo sinusunod ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ay parang wala rin, parang hindi ka rin Hudyo at hindi ka rin tuli o circumcised. Subalit may mga hindi Hudyo at hindi circumcised na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay itinuring sila ng Diyos na mga circumcised, na mga matuwid sa harap ng Diyos. So yan ang importante. Hindi tayo ay man pleasers, kundi wala tayong ibang pinaparangalan at ibang pinupuri, kundi ang Diyos, kundi ang ating Diyos Ama. At tayo ay mga instrumento lamang, kaya hindi tayo, wag sana tayong magkaroon ng espiritu ba ng pride na, ako ang ganito, ako ang ganyan, ang galing ko, ang ganyan ko, no? Kasi nga, tayo ay mga instrumento lamang. Gaano man tayo kagaling, gaano man tayo ka-anointed, gaano man kagaling yung pagsasalita mo, kung ano meron ka, yan ay mga hiram lamang natin sa ating Diyos Ama. Kaya wala tayong pwedeng ipagmayabang, at ang tanging pwede nating ipagmayabang ay ang kanyang biyaya na ating natanggap, ang libreng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Yan lang, no? Walang iba. Okay, so dito tayo sa Roma, Kapitulo 3, 1 hanggang 8. Okay, dito tayo. Kung ganoon, ano ang kalamangan ng pagiging isang Hudyo? Ano ang kalamangan ng pagiging isang Hudyo? At ano ang kahalagahan ng pagiging tuli? Ano ang kahalagahan ng pagiging Hudyo? Ano ang kahalagahan ng pagiging tuli o Jew o kaya circumcised? Totoong makahihigit ang mga Hudyo sa maraming bagay. Una, ayan, so, lapit tayo dito. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos, nangangahulugan bang hindi na rin magiging tapat ang Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako? Aba, hindi. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga salita.
maging sinungaling man ang lahat ng tao. Yan, tandaan ninyo yan ha. Yan ay nasa Romans 3 verse 4. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, mapatunayang tapat ka sa iyong salita at laging tama sa iyong paghatol. So God is true to His words and fair in His judgment. Ayan. Dito tayo sa 5. Baka naman may magsasabi, kung sa pamamagitan ng mga ginagawa naming masama ay makikita ang kabutihan ng Diyos, hindi makatarungan ang Diyos kung parusahan niya kami. Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Yes, that is the reasoning of the person ng mga tao. Baka naman sa pamamagitan ng aking mga kasalanan ay makita ang kabutihan ng Diyos. No, hindi yon. No? Aba, hindi maaari yan. Sapagkat kung ganyan, paano niya hahatulan ang mga tao sa mundo? Baka naman mayroon ding magsabi, kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos, at hindi dito papupurihan pa siya, at dahil dito papupurihan pa siya, bakit niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung ganito ang iyong pangangatwiran, para mo na rin sinasabi na gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. At ayon sa mga taong naninira sa amin, ganyan daw ang aming itinuturo. Ang mga taong iyan ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Mangusap ka sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. So, maikli lang ang ating passage sa araw na ito. Ngayon ay Martes, January 7, 2025. Yan ay nasa Roma, chapter 3, verses 1 to 8. Kung tingnan natin dito mga ka-Team Jesus, maikli lang ang mensahe, ang teksto, maikli. Subalit, malawak ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin. No, malawak. So, ano daw ang pagkakaiba? Ano daw, bakit sabi nating mas lamang ang Hudiyo kaysa sa mga hindi Hudiyo? Mas lamang, no? Ano ang kahalagahan ng isang pagiging tuli or circumcised? Ayan. Naalala natin doon sa ating Bible series ng Bible study natin sa YouTube na kung saan ang pinag-usapan natin ay yung si Abraham. Alala niyo yun si Abraham? Na si Abraham ay nagkaroon ng covenant sa Diyos Ama. Sa panahon nila ni Noah, hindi na-mention ang tungkol sa circumcision. Hindi na-mention yun sa panahon ni Noah. Doon lang yan nabanggit sa panahon ni Abraham, na kung saan ang Diyos Ama, after kay Noah, ay nanahimik ang Diyos, no? Nanahimik. At doon muling nagpaparinig, nagpapakita o nagpaparamdam ang Diyos Ama, panahon ni Abraham, na kung saan ay nagkaroon siya ng panibagong covenant with Abraham, na mula sa kanyang lahi ay magkakaroon ng maraming lahi ang mundo, no? Ang kanyang lahi ba ay dadaloy at dadami na parang mga bituin, di ba? Naalala nyo yan, no?
Ngayon, sa pamamagitan, ang kanyang kasunduan o covenant ni Abraham at ng Panginoong Diyos Ama ay ang lahat ng mga lalaking mga anak na nasa lineage ni Abraham ay kailangang i-circumcise o tuliin. Yun ang kanilang covenant. No? Kaya, nung magkasundo si Abraham at ang Diyos Ama at nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagay, alala niyo yung kwento na yan, no? Dahil si Sarai ay hindi man naghintay sa tamang panahon sa pangako ng Diyos Ama na ikaw, Sarai, ay magkaroon ka ng anak, hindi man siya nakapaghintay. Kaya ibinigay niya, ibinigay niya ang kanyang alipin na si Hagay upang sa Ginoon ay magkaanak sila. Kaya, yun, nagkaanak nga si Hagar, at saka Hagay siya dati at ginawa siyang Hagar, ang pangalan pinalitan, no? Si Sarai siya, pero ginawa siyang Sara ng Diyos pagkatapos. Pinalitan ng pangalan. So, si Hagar ay buntis. Hindi dahil yun ang plano ng Diyos, kundi yun ay plano ng tao. Nabuntis si Hagar. Ayan, si Hagay nabuntis. At pagkatapos nun ay ipinanganak si Ismael. So, si Ismael ang unang anak ni Abraham. Subalit, ang sabi ng Diyos Ama, hindi siya ang plano ng Diyos sapagkat hindi man yun ang pangako ng Diyos. Yun ay plano ng tao na isinagawa ng tao na hindi sumunod sa kautusan o ayon sa plano ng Diyos Ama. So, ang sabi ng Diyos Ama, hindi yan na anak mo ang magdadala ng iyong lineage, kundi si Isaac. Pero hindi pa naisilang si Isaac. Naghintay pa sila ng mahabang panahon bago pa isinilang si Isaac. Yung pangako na yun ng Diyos. No? Kaya ayun, si Abraham ay nagkaroon ng unang anak. Yan si Ismael. Kaya dahil sa kasunduan ng Diyos Ama at ni Abraham, kaya si Ismael ang unang anak niya na na-circumcise o kaya natuli dahil yun ang kanilang covenant ng Diyos Ama. Okay? Habang hinihintay yung pangako ng Diyos Ama na si Isaac. So, yun ang sabi dito. Ano ang kahalagahan? Ano ang kalamangan ng pagiging Hudiyo? So, ano ang kahalagahan ng pagiging tuli? So, ang kalamangan ng pagiging Hudiyo, ang sabi dito, ay dahil ipinagkatiwala sa mga Hudiyo ang salita ng Diyos. Tandaan natin, salvation belongs to the Jew. So, balit alam na natin na ito ay kanilang tinanggihan. So, ayun ang sinasabi dito, no? Ipinagkatiwala ng Diyos Ama ang kanyang mga salita sa mga Hudiyo. So, balit kung ang iba bang mga Hudiyo na hindi naging tapat sa salita ng Diyos, ito ba'y nangangahulugang hindi rin nagiging tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako? Hindi. Sapagkat ano sabi dito? Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Dito tayo sa 4. Maging sinungaling man ang lahat ng tao. Kaya, napakaganda ang mensaheng ito, nagpapaalala sa atin mga ka-Team Jesus, na magunaw man ang mundo, o kaya maiwanan ka man na mag-isa, o kaya ang mga pangakong ibinigay ng tao sa inyo ay hindi man yan matutupad. Subalit ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay mo
ay matutupad sa year 2025. Kung ano man ang desire ng puso mo, kung ano man ang meditation mo sa Kanya nung first day of the year, at yun ang ipinakitang revelation ng Holy Spirit sa inyo, na ito ang gagawin ng Diyos sa mga buhay ninyo sa taong 2025. Ano man ang mangyayari sa mundo, ang salita ng Panginoon ay mananatiling buhay at ang kanyang mga pangako ay hindi napapako. Ito'y mangyayari ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang tamang panahon. Yan ang salita ng Diyos. Hindi ito napapako, hindi ito nawawala, hindi ito pwedeng palitan. So dahil anong nangyari doon kay Abraham at kay Hagay at kay Sarai? Dahil pinilit ba? Hindi yun ang plano ng Diyos. No, hindi siya kapaghintay si Sarai. So ito, yung mismong bata, yung mismong si Hagay at saka si Ismael, yun ang kanyang nagiging pain sa puso niya. Kaya mga ka-Team Jesus, kung pinipilit natin ang isang bagay na hindi naaayon sa plano ng Diyos, ang kalalabasan yan ang magiging tinik sa ating dibdib, sapagkat hindi natin sumunod, hindi natin na yung bang sinunod ang kalooban ng Diyos at gumawa tayo ng sarili nating mga plano sa halip na sundin lamang ang Panginoong Jesus. Naalala ninyo nung sinabi ng Holy Spirit, okay, tumigil ka na dyan sa Bible study, hanggang dyan lang. Yes, Lord, ganun lang. Para mayroon tayong kapayapaan. At wala tayong alam, month of October lang yata ang ating Bible study. At hindi natin alam, Lord, ano naman kaya ang gagawin mo no sa 2025, 2025, wala na ang aming Bible study, na-miss namin yung salita mo, yung fellowship, yung pakikinig sa salita mo, ganyan. Pero hinihintay natin ang kanyang kalooban at hindi tayo nagsasabi na, sige, mag-Bible study na ulit tayo kahit walang conviction ng Holy Spirit. Wala. Hinintay natin ang conviction ng Holy Spirit. Holy Spirit, ano po ang plano mo sa year 2025? At ang sabi ng Holy Spirit, okay, hindi ko alam kung ano ang plano niya. Pero nung mag-reveal ang Panginoon, sabi, okay, balik ang Bible study. Hindi lang bawat linggo, every Sunday or every Saturday, once a week, kundi every day, 6 days a week. Biruin mo yan. Hindi ko naisip, what? 6 days a week? Wow! Paano ko magagawa yan? Hindi ako nagtanong. Sinabi ng Holy Spirit, you will do that. Daily Bible study. Okay po. Hindi ko na tinatanong paano ko gawin yan. Paanong gabi, paano umaga, yung aking mga gagawin, yung aking mga ganyan. Ang sinasabi ko lang, yes Lord, let your will be done. On earth as it is in heaven. Hindi ko na iisipin paano ako gigising, ang lamig-lamig, ganito, ganyan, may mga gagawin pa ako. Hindi ko iniisip yan. Ang iniisip ko, yes Lord, I am your servant. Let your will be done. Be unto me according to your purpose. At nangyari. To God be the glory. So ganun yun mga ka-Team Jesus. Na mapayapa ang lahat, maayos ang lahat. Ang sarap ng pakiramdam ko, pagising ko sa umaga, I am expecting, ginigising na ako ng Diyos. Tumayo ka na dyan, gumising ka na, ihanda mo na yung sarili mo. Ganito ganyan, hallelujah, praise the name of the Lord. Isang malaking pribiliyo yan, na habang tayo ay nagigising, habang tayo ay sa pagising natin sa umaga, ay wala tayong unang iniisip, kundi, Lord, salamat sa pagkakataon na ako makapagsilbi sa inyo ulit. You see? To God be the glory. So yan, so kung ang conviction ng Holy Spirit ang ating sinusunod, mapayapa ang lahat, everything will go well with us. Walang tinik sa mga puso natin, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Yun ang kanyang gustong mangyari. Pero kapag plano lamang ng tao ang ating ginagawa, mahihirapan tayo, magi-struggle tayo. Bakit? Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos.
Subalit kung ito ay kalooban ng Diyos, everything will go well. Very smooth ang transactions na mangyayari sapagkat ito ay kanyang kalooban. Hallelujah. To God be the glory. So, ayan. Ang salita ng Diyos dito, kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao, ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang kaaway ng Diyos, ang demonyo, ang sinungaling, mga ka-Team Jesus, ang demonyo. Kasi ang demonyo, gusto niya na tayo ay mapahamak. Gusto niya na tayo ay mawala sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, magsinungaling siya. Tandaan natin, the devil is a liar. Liar ang devil. No, ang demonyo ay liar, mga ka-Team Jesus. Kaya hindi siya natin susundin. Kundi ang susundin natin ay ang Diyos, no? Ang salita ng Diyos. So balik tayo sa salita ng Diyos palagi. Sa ating mga desisyon, balik tayo sa salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Yan. Anong plano ng Diyos? Anong gusto ng Diyos? Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Okay. So, dito tayo, anong sabi dito sa salita ng Diyos? Sabi dito, mapapatunayang tapat ka sa iyong salita at laging tama sa iyong paghatol. Yan ay makikita sa Romans 3, Romans chapter 3 verse 4 na magkasama pa dito. Sapagkat ang Diyos ay the same yesterday, today, and forever. Ang kanyang mga salita 2,000 years ago ay buhay pa rin hanggang ngayon sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap till the end of time. Ganyan ang salita ng Diyos. Buhay. Kahit na ilang beses na nating nabasa ito, sabihin natin, ay nabasa ko na to. Pero kapag muli tayong pinadala, muli tayong pinababasa ng Diyos sa mensaheng ito, makikita mo may panibago na namang revelation, may panibago na namang pagkatuto ang ibinibigay ng Holy Spirit sa atin sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Ayan, ayusin natin ang ating buhok. Okay. So, ayan mga ka-Team Jesus. No? Sabi dito, baka naman may magsasabi, gagawa tayo ng masama, gagawa tayo sa pamamagitan ng aking kasamaan ay lumitaw yung kabutihan. No, hindi yan, the Lord doesn't tolerate that. Baka naman sa paggawa ko ng mga masasama ay lulitaw ang kabutihan. Bakit ako parurusahan ng Diyos kaya sa pamamagitan ng aking mga kasalanan ay lumitaw ang katotohanan? No, we cannot justify that. Kasi mali is mali, kasalanan is kasalanan, no? Wala kang pakialam sa iba. Ang pakialaman mo, ang buhay mo at ang relasyon mo kay Kristo. Sapagkat ang relasyon natin ay personal. Personal ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So, huwag nating gawing rason na dahil gumawa tayo ng kasalanan ay lumitaw ang kabutihan. At bakit tayo parurusahan ng Diyos gayon sa pamamagitan ng ating mga kasalanan ay nakita ang kabutihan niya? No! Sa ayaw at sa gusto natin, tayo man ay nandito o wala sa mundong ibabaw na ito, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tapat. Siya ay Diyos pa rin kahit wala tayo. Even if we do not exist, God is still God. Kaya tayo mga tao, huwag tayong mag-justify na gumawa ako ng kasamaan para lumitaw ang katotohanan. No! Hindi yon, no? So para mo na daw sinasabi na gumawa tayo ng kasamaan para lumitaw ang kabutihan. No. Sabi ni Paul, yun daw ang kanilang itinuturo. Yun ang paninira, no, kina Pablo at sa mga Kristiyano na yun ang itinuro nila, gumawa ka ng kasamaan para lumitaw ang kabutihan. No.
Hindi yun ang itinuturo. Hindi yun ang salita ng Diyos. Do good to others. If you don't, ano yung sinasabi sa golden rule? Do unto others what you want others do unto you. Diba? Love God above all. Love your neighbor as you love yourself. Di man sinabing gumawa ka ng kasamaan upang lumabas ang kabutihan? No. Ang mali ay mali. Ang mabuti ay mabuti. May mabuti sa harap ng tao, subalit sa harap ng Diyos, ito ay mali. May mali sa harap ng tao, subalit sa harap ng Diyos, ito ay tama. So ano ngayon ang dapat nating gawin bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga alipin ni Kristo, bilang mga followers of Christ? You are not my follower. Because I am also a follower. So, followers kami ni Tita Vits? No. Kaya, minsan yung iba magsasabi, I am kulto ni Tita Vits. Naway patawarin sila ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat hindi tayo kulto at hindi rin kayo mga followers ko. Pareho tayo mga followers at wala tayong ibang sinusunod kundi si Panginoong Jesucristo. So paano natin sundin ang tama? Ano ang ating criteria? Ano ang ating batayan kung ano ang mabuti sa harap ng Diyos, kung ano ang tama sa harap ng Diyos, ano ang mali at ano ang tama? Ang ating criteria o ang ating pinagbabatayan lamang ay ang salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Anong sinasabi sa salita ng Diyos tungkol dyan? Ang salita ng Diyos ba ay nagsasabing tama ito? Yun ang ating pagbabatayan. Hindi ang relihiyon, hindi ang doktrina ng tao, hindi ang batas ng tao, kundi ang batas ng ating Diyos Ama na nakasulat sa kanyang kasulatan sa Biblia. Yan ang batas. Yan ang batas na ating sinusunod. Yan ang absolute truth. Yan, absolute truth. Pag sinabi nating absolute truth, wala nang pwedeng mag-question yan sa katotohanan na yan. That is absolute. Fix. Yan o. Ibig sabihin nun, di mo na pwedeng baguhin yan. Absolute truth yan eh. Ang katotohanan na isiniwalat ng tao, hindi yun absolute. Maaaring ang katotohanan na yan ay magiging mali. Ang mali ay nagiging katotohanan. Sa lipunan ngayon sa kasalukuyan, ang same-sex marriage ay tama. Ang marriage between man and woman, yan na ang mali. Pero sa salita ng Diyos, ang absolute truth, God created man and woman. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi mo pwedeng palitan, hindi mababali ang salita ng Diyos, no. Magunaw man ang mundo, ang salita ng Diyos ay mananatiling buhay. Kaya sino ang ating susundin? Ano ang ating susundin? Ang salita ng Diyos, ito. Ang salita ng Diyos, ang ating nagiging gabay upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kahit sasabihin man ng lipunan, kahit sasabihin man ng tao, ano nangyari? Diverted ang mga taong ito, kulto ang mga taong ito. Wala akong pakialam sa mga taong yan. Ipagdasal ko lang ang mga taong yan. Magpapatuloy ako sa pagsisilbi, magpapatuloy ako sa aking katawagan, sapagkat yun ang katawagan ko, kaya ako'y buhay pa at humihinga. Malakas ang aking katawan, wala akong sakit, sapagkat yun ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. No? Yan. So, nandito mga ka-Team Jesus, ang katotohanan. This is the truth. The absolute truth. We cannot question that.
No arguments. Maniniwala ka, God bless you. Maniniwala ka, may the Lord forgive you. Ganun lang kasimple. Ang salita ng Diyos ay hindi natin kailangang i-argue. O kaya natin yung bang awayan, nagkakaroon ng debate doon sa plaza, may mga debate dahil ang saksi ni Jehovah ay magsasabing sila talaga ang totoong relihiyon, ang Iglesia ni Cristo ay magsasabing sila talaga ang totoong relihiyon, ang Katoliko magsasabi, ang Pentecostal magsasabi. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, si Panginoong Jesucristo bago siya nag-ascend sa langit o papunta sa langit, hindi man niya sinabing, o sige mag-argument kayo dyan, o sige mag-ano kayo dyan, pag-awayan ninyo ang salita ng Diyos, hindi man niya sinabi. Ang sabi niya sa Mateo 28, di ba? Go to the world, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Be my witness. Oh. Be my witness. Ibig sabihin, paano ka maging saksi? Kaya sabi nila, I am a witness of Jehovah. Kaya nga, Jehovah's Witnesses, saksi ni Jehovah. Wala namang tanong yan. Wala namang argument yan. Go ahead. Kung sa palagay mo yan, okay. Ako, itong aking pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos. So, ito ang aking tatayuan. Ang importante dyan, hindi si Satanas ang itinataas ng mga taong ito, kundi si Panginoong Jesucristo ang ibinabahagi at ang focus ay ang libreng kaligtasan na walang ibang pwedeng magbigay nito, kundi si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. No? Hindi natin kailangan pagtalunan. Kung may mga umaayaw, may mga ganyan, pray for them. Ipagdasal sila. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang katotohanan. Maniwala ka. God bless you. Hindi ka maniniwala, bahala ka sa buhay mo. I will pray for you. Ganon kasimple. Ganon lang kasimple ang salita ng Diyos. Hindi tayo nakikipagtalo. Hindi tayo nakikipagdebate sa mga taong ito, sa mga taong ito, no. Kaya ano ang focus dito sa mensaheng ito? Ang mga Hudyo, bakit sila ay chosen people? Dahil nga ipinagkaloob sa kanila, sabi dito? Ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. At bakit mahalaga yung tuli? Mahalaga yung tuli dahil nga yun ang nagiging covenant ni Abraham at ng Diyos Ama na palawakin niya, padamihin niya ang lahi ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac na parang stars in heaven. So, ibig sabihin nun, multiple. Tayo ay mga remnants, ay mga descendants of Abraham na tayo. So, pinalawak niya ang kanyang lahi. The father, kaya nga si Abraham ay tinatawag na the father of all nations, si Abraham. Siya ang pinagmumula ng iba't ibang mga bansa. Kasi nanggagaling sa kanyang dugo, lahi. Ang multiple billions, multiple people, nations to nations. So wala tayong ibang paniniwalaan, kundi ang salita ng Diyos. Magsinungaling man ang tao. Sabi mo, wow, yung mga false prophets, ang galing yan mangumbinsi. Mahal ka ng Diyos. God loves you. God forgives you. God this one. God this one. Paano tayo mamahalin ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos, yes. Kaya nga, inire-rebuke niya tayo at tinuturo sa atin ang tama.
Paano tayo makakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos kung sinabi niya doon, di ba, naalala niyo dito sa Romans, God's righteous judgment, ang hatol ng Diyos, ang galit ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Binigyan niya dito sa atin ang mga kasamaan, ang mga hindi niya gustong mga bagay na ginagawa ng tao. Paano tayo papatawarin ng Diyos? Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Kung patuloy pa rin natin ginagawa itong mga kasalanan na ito, na galit ang Diyos. At yung mga false prophets magsasabi, the Lord will bless you, the Lord will forgive you. Paano tayo papatawarin ng Diyos kung ang ating mga puso ay puno ng pride, puno ng pagmamalaki, puno ng kagalingan sa mga sarili natin? At hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Ang itinuturo lamang ng mga false prophets ay ang kabutihan ng Diyos. Pero hindi nila itinuturo ang katotohanan na upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos, kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin natin na tayo'y nagkasala, tanggapin natin na mali ang ating ginagawa, at baguhin natin ang ating mga buhay. Hindi mananatiling mali o kasamaan, nasa kasamaan tayo sa ating mga ginagawa. Wala, hindi ganun ang false prophets Ang false prophets, basta i-encourage ka lang dyan. The Lord loves you. The Lord will bless you. The Lord, no. Bago tayo i-bless ng Diyos, bago bubuhos ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesus, dapat ang ating mga puso ay malinis sa kanyang harap. Matuwid tayo sa harap niya. No? Matuwid tayo sa harap niya. Kaya kailangan nating magbago. Kailangan ituro ang katotohanan na ito ang katotohanan, ito ang mga bagay na ikinagagalit ng Diyos. Upang alam natin anong mga bagay na ito at iiwasan natin ang mga ito. At kung hindi natin naiwasan, humingi tayo ng kapatawaran, forgive us, Lord. Ako na naman ay nagkasala, kasalanan ang aking ginawa. Baguhin mo ako, di ako kayang gawin ang mga bagay na ito kung wala ka. Hallelujah. God is good all the time, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Nagpapaalala sa amin, napakabuti ng Diyos. No? Ang kanyang mga pangako ay hindi napapako. Ano man ang mangyayari sa mundo, lahat ng tao man ay magsisinungaling sa harap mo. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi magsisinungaling sa iyo. The Word of God is like a two-edged sword that will penetrate into the hearts. Papasok, tutusok ang salita ng Diyos na maaring masasaktan tayo. Ouch! Subalit sa pamamagitan ng sakit na yun, doon tayo binabago ng Diyos. Doon tayo, the Lord humbles us through it. Na nagpapakumbaba tayo at hinihingi natin ang kanyang kapatawaran. At kapag nakatanggap tayo ng kanyang kapatawaran, doon bubuhos ang mga pagpapala niya. Maging anuman pagpapala ang iyong hinihiling sa puso mo, yun ay kanyang ibibigay. Kung tayo ay naging matuwid sa harap ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong presensya sa oras na ito. Salamat at kami ay muli na namang natuto sa mga salita. To you be all the glory and honor, Father God. Salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin na anuman po ang mangyayari sa mundo, anuman po ang kasinungalingang inilalahad ng kaaway mo sa mundo, sa tao, sa lipunan, Lord,
ang iyong katotohanan, ang iyong mga salita, ang siyang tunay na katotohanan. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, Banal na Espiritu, na sa bawat araw, hindi ka namin makalimutan, Lord Jesus. Hindi ka namin makalimutan, Holy Spirit, to acknowledge you, to guide us in every step of the way, na maituro mo sa amin ang mga salita ng Diyos sa araw-araw, ang mga pangako ng Diyos Ama sa mga buhay namin. Salamat po sa iyong presensya. Anuman ang mga prayer request ng mga anak mong mga nandito ngayon, Father God, let it happen, Lord, in your perfect time. Anuman ang kanilang mga prayer request, anuman ang kanilang mga hinahangad sa mga puso nila, Father, in the name of Jesus. Grant them, Lord. Let your favor be upon us all. Anuman ang aming mga struggles, anuman ang aming mga kahirapan, Panginoon, we give them all to you. We surrender everything to you. Because you are the great God, the great I am. The God who heals. The God who provides. The great I am. Oh, hallelujah. Ikaw po ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang magpapagaling ng mga sakit. Lord Jesus, you are our great healer. You are our shepherd. You are our great provider. Give us your joy. Give us your peace. Give us the fruit of the Spirit sa araw-araw ng buhay namin. Upang sa ganun, Panginoon, masunod namin ang iyong kalooban. At ang aming mga buhay ay magiging living witnesses na makikita ng ibang tao na kami ay tunay na mga tagasunod mo, Panginoong Jesucristo, sapagkat may kaibahan, may pagbabagong nangyayari sa buhay namin. Dahil mahal mo kami, kaya minamahal ka namin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming ibinabalik at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord, Jesus Christ. Kaya kayo mga ka-Team Jesus, kung kayo ay mayroong mga doubts o kaya pagdadalawang isip, kung totoo ba talaga ang Diyos o kaya totoo kaya siya sa kanyang mga pangako, hindi kaya siya nagsisinungaling, yan, sinagot na ng Diyos ang inyong mga tanong. Totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. At hindi siya sinungaling na kagaya ng tao. Kaya huwag nating ikumpara ang Diyos sa tao, sapagkat ang tao ay imperfect. Hindi perfecto ang tao, subalit ang ating Diyos na pinaglilingkuran, the great I am, the God Almighty, in the name of Jesus. Siya ay tapat, siya ay hindi sinungaling, siya ay totoo sa kanyang mga pangako. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pag-join. At huwag kalimutan na maglagay dyan sa inyong mga reflection at dyan sa inyong mga Biblia, lagyan ng inyong Bible reading, gawan ninyo ng album at maging doon sa YouTube din para ang mga pagpapala ng Diyos ay mapapasa atin dahil sinunod natin ang kanyang kalooban. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Good night, Philippines. Good morning, Houston, Texas. God bless us all. Jesus loves us. Bye-bye.